Sa pagpapatuloy, napag-isip-isip ni Tuye na kung tama siya na kung yun nga ang pagsubok ng Dragon Vein, baka mawalan siya ng puntos sa pagiging medyo sakim. Napansin niya ang mga bangkay ng mga rebelde sa lupa, at nagtanong kung nag-away ba sila dahil lang sa mga kalat na yon. Napansin ni Tuye na hindi naman ganoon kaimportante ang mga yon, hindi rin sila nalalayo sa laman ng kanyang pambansang kayamanan. Napabuntong hininga siya, at binanggit na ang tanging kayamanang makakapukaw lang ng interes niya sa sandaling iyon ay isang cellphone. Ilang sandali pa, humingi ng paumanhin si Tuye sa iba dahil pinaghintay niya sila. Ipinahayag niyang may dala siyang regalo para sa kanila habang iniisip na hindi niya kayang buhatin lahat kaya ibabahagi na lang niya. Tila nakilala ni Lord Xiao ang punyal na ibinigay sa kanya ni Tuye. Sa kabilang banda, inakala ni Li Tianyuan na yun ang Dragon Mark Sword, isang kapangyarihang kailanman ay hindi ipinagkatiwala sa kanya ng dating emperador. Samantala, inakala naman ni Wu Dongshan na yun ang matagal nang nawawalang manual ng sinaunang teknik, at nagkomento si Zhuge Xia na masaya siyang makatanggap ng ganoong regalo. Nagulat naman si Ai na nabigyan din siya, ipinaalala ni Tuye kay Ai na nahawakan muna yun para sa kanya, dahil magagamit nila yun sa tamang panahon, napahiling tuloy si Ai na sana may magligtas sa kanya. Samantala, nag-isip si Wu Dongshan na posibleng may taglay na Imperial Aura si Tuye, nagtaka siya kung mali ba ang naging pagkakakilala niya rito. Biglang nabahala si Wu Dongshan nang maramdaman niyang umuuga ang lupa. Nagulat sina Tuye at ang iba pa nang magsimulang bumagsak ang mga bato mula sa itaas. Sa kabilang banda, ang mga rebelde na masayang-masaya sa kanilang mga nakuhang kayamanan ay napansin din ang pag-uga ng lupa. Isang rebelde ang sumigaw nang madaganan siya ng malaking bato. Isa pang rebelde ang nagmakaawa na iligtas siya habang pumuno ng sigawan ang buong paligid. Natigilan si Tuye, hindi makapaniwala sa mga nangyari, ang lahat ng silid sa daraanan ay napuno ng malalaking bato. May mga dugo sa sahig kung saan bumagsak ang mga bato, nabahala si Tuye sa inaakalang mas maraming rebelde ang namatay, napansin naman ni Wu Dongshan na lahat sila ay nadaganan hanggang sa mamatay. Tinansya ni Wu Dongshan na nagsimula silang 158 katao sa loob ng lagusan. Ngunit napagtanto niyang wala pa sa 50 ang natira, isang level pa lang ng pagsubok, halos 70% na ang nawala. Isang tinig ang naghayag na ang Imperial Path Arena ang unang pagsubok, isang pagsubok ng ari-arian. Tila nakilala ni Tuye ang tinig, agad siyang nagtanong kung yun ba ang sistema. Ngunit hindi sumagot ang sistema. Ipinaliwanag ng tinig na ang mga taong masyadong abala sa makamundong bagay, naghahabol ng maliit na pakinabang, at nakakalimot sa mas malaking layunin ay kulang sa katangian ng isang emperador, kaya sila ay naalis. Ngunit ang may malasakit sa mundo at may kalmadong isipan ay nagpapakita ng katangian ng isang emperador, kaya sila ay nakapasa. May isa sa mga rebelde ang nagsabing mabuti na lang at nagtimpi siya. Samantala, naisip ni Tuye kung tapos na ba ang tinig magsalita, naisip niya kung tama nga bang hindi na siya pwedeng magpatuloy sa susunod na pagsubok, at kung palalayasin na ba siya ng tinig o kung dapat na lang siyang umalis mag-isa. Muli, nagsalita ang tinig, sinabi nitong may isang tao na mahusay gumamit ng mga bagay para makuha ang tiwala ng mga tao, isang tunay na lider na namumuno sa pamamagitan ng puso ng sambayanan at tumutupad sa salita't gawa para sa kapakanan ng lahat. Isang tinig ng paghanga ang nagsabing iyon ang tunay na kadakilaan. Napatingin si Tuye nang biglang mapatapat sa kanya ang spotlight. Dumilim ang kanyang mga mata nang maunawaan niya kung ano ang nangyari, at napakunot ang kanyang noo. Samantala, nagsimula ng magdiwang si Li Tianyuan, at sinabing napakahusay talaga ni Tuye. Idinagdag ni Li Tianyuan na hindi na siya nagulat, ganoon naman talaga si Tuye. Nakakatakot ang tingin ni Tuye habang nakatingin siya kay Li Tianyuan. Ngunit si Li Tianyuan ay hindi ito napansin, buo ang kanyang loob, at labis ang kanyang paghanga kay Tuye. Samantala, naniniwala si Ai na napareho silang transmigrators ni Tuye, pero habang nasa ikalawang level pa lang siya, si Tuye ay nasa stratosphere na, kaya tunay siyang nakakatakot. May isang rebelde ang nagtanong kung sino si Tuye, at isa pang rebelde ang nagsabi na narinig niyang si Tuye ay isang taksil sa bansang Chen. Napansin naman ng isa pa na hindi nakapagtataka kung bakit si Tuye ay may katangian ng isang emperador, dahil sa kakaiba niyang kilos at presensya. Hindi makaimik si Tuye habang siya pa rin ang nasa gitna ng spotlight, at lahat ng tao sa paligid ay nagbubulungan tungkol sa kanya.
Agad siyang umalis sa ilalim ng spotlight, ngunit sumunod pa rin ito sa kanya. Nainis si Tuye, at tinanong kung ano ba yun, sabay reklamo na nahihilo na siya, napamura siya at tinanong kung bakit siya pinaglalaroan ng tinig. Biglang bumati ang sistema, binati si Tuye, at ipinaalam na sa huling Dragon Vein Trial of Possession, siya ang nakakuha ng pinakamataas na marka, at tumanggap ng basbas ng Dragon Vein, ang Imperial Aura. Agad namang nagtanong si Tuye kung ano ba talaga ang Imperial Aura, at kung nagpapalakas ba ito ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Humingi ng paumanhin ang sistema, at ipinaliwanag na wala itong ganoong gamit, ngunit nagpapatingkad ito sa isang tao sa gitna ng karamihan, katulad ng isang emperador. Naisip ni Tuye kung ang aura ba ay para lang sa pag-akit ng galit ng iba. Sa bandang huli, naisip niyang hayaan na lang ito, muling nagsalita ang tinig, dahil may isa nang nakakuha ng Imperial Aura, ang susunod na pagsubok ay nagsimula na ng mas maaga. Kaya't nagsimula na ang pangalawang pagsubok ng Imperial Path Arena, ang Trial of Strength. Biglang nagdilim ang paligid, at tanging kumikislap na gintong liwanag ang makikita. Nang bumalik ang liwanag, nagulat si Tuye, naka-armor na siya, mahinang nabanggit niya kung ano na naman ito. May pumasok sa tent, at tinawag siyang Marshal, nakiusap ang lalaki na simula na ni Tuye ang pagpupulong militar. Ipinaliwanag ng tinig na ang layunin ng pagsubok ay pamunuan ng Hukbong Muyang upang sakupin ang lungsod ng Songdo, kaya dapat nilang ibigay ang lahat, dahil nakamasid si Dragon Vein. Sa pinakatimog na bahagi ng mapa, may isang malawak na ilog na tinatawag na Linkang River, at ang Hukbong Muyang na pinamumunuan ni Marshal Tuye ay nasa Hilagang Pampang. 20 milya hilaga ng kampo nila, naroon ang napakalaking lungsod ng Songdo, ang kanilang target. Ang lungsod ng Songdo ay may 5,000 sundalo, samantalang ang Hukbong Muyang ay may 20,000, parehong may sapat na supply para sa matagalang labanan na maaaring tumagal ng ilang buwan. Base sa numero, napakahirap sakupin ng Songdo, ngunit hindi ito imposible. Ngunit dumating ang isang sundalo na may masamang balita, may salot sa kanilang kampo, halos 5,000 sundalo ang may sakit, nagsusuka at nagtatae, at kahit ang mga manggagamot ng hukbo ay wala nang magawa, bagsak ang morale ng mga sundalo, nakiusap ang sundalo kay Tuye na magdesisyon kung ano ang susunod na gagawin. Nagulat si Li Tianyuan sa balita, pero si Tuye ay tila hindi nababahala. Sinabi ni Li Tianyuan na ang Trial of Strength ay tila sumusubok sa kakayahan nilang sakupin ang mundo, at dahil wala siyang ibang nakikitang kalahok, nangangahulugang sila ay pinagsama-sama sa iisang grupo. Sinabi ni Tuye, kung ganoon nga, para lang itong war-themed game mission, sinabi pa niya na marunong talagang maglaro si Dragon Vein, pero nag-aalala siya sa hirap ng pagsubok. Ibinahagi ni Lord Xiao na minsan na siyang sumunod sa 2 pinuno mula sa Chen, kaya may kaalaman siya sa estratehiyang militar. Ipinaliwanag niya na sa siege warfare, para masiguro ang tagumpay, kailangan ng mananakop ng 10 beses na dami ng sundalo kumpara sa nagtatanggol, pero konti na nga sila, may salot pa. Sa halip na madismaya, natuwa pa si Tuye, dahil gusto raw niyang magsimula sa Hell Mode, para sa kanya. Kung hindi nila kaya ang misyon at mabibigo sila, ayos lang, dahil siguro ganoon din ang sitwasyon ng ibang kalahok. At kung lahat sila ay pumalpak, siya pa rin ang may pinakamataas na marka, naisip tuloy niya kung ano ang dapat niyang gawin. Samantala, iniisip ni Li Tianyuan na batay sa ekspresyon ni Tuye, mukhang naisip na rin ito na may paraan upang gamitin ang salot para baguhin ang takbo ng laban at sakupin ang Songdo, pero sa sobrang lupit at pagiging malupit ng plano, iniisip niyang baka nagdadalawang isip si Tuye na gawin ito. Sa puntong yun, napagpasyahan ni Li Tianyuan, na siya na lang ang magiging kontrabida at gagawin ito para kay Tuye. Nagulat si Tuye nang mapansin niya si Li Tianyuan, buo ang loob ni Li Tianyuan nang sabihin niyang may plano siya, at kaya nilang sakupin ang Songdo ng madali. Samantala, sa kabilang banda, sa isa pang pagsubok, si Wu Dongshan ay ang marshal ng Hukbong Muyang. Nanlungo siya nang makita ang dami ng mga may sakit na sundalong nakahandusay sa lupa. 2 sundalo ang nagpapahinga sa tabi ng isa't isa. Nagulat ang isa nang makita niya ang kumikislap na kamay ni Wu Dongshan. Gamit ang kanyang kakayahan, sinabi ni Wu Dongshan, ang pinakamataas na kabutihan ay gaya ng tubig, sa landas ng kalmado. Komento ng sundalo na mas magaan na ang kanyang pakiramdam, sinabi niya na si Wu Dongshan ay isang buhay na immortal.
Tiningnan siya ng mga may sakit na sundalo na may desperasyon sa mga mata. Isa sa kanila ang nagsabi, "Iligtas mo rin ako, gusto ko pang mabuhay." Nangilabot si Wu Dongshan sa tanawin, naalala niya ang kanyang mapait na nakaraan. Napaisip si Wu Dongshan, sa lakas ko lamang, paano ko haharapin ang libu-libong may sakit, para akong nagsasali ng tubig sa apoy gamit lang ang isang tasa. Ngunit napagtanto niyang hindi pa oras para umatras, hindi siya maaaring walang gawin. Ipinaliwanag ni Wu Dongshan na huwag magpanik ang lahat, habang nandito ako, may pag-asa kayong maligtas, dagdag pa niya, ang sinumang may alam sa paggagamot ay dapat sumama sa kanya upang tumulong sa pagsalba ng mga tao. Nagsimula si Wu Dongshan na magsulat ng mga race eta, iniutos niya na sundin ang mga ito sa paghahanda ng gamot, at tiyaking maiinom ito ng buong hukbo. Agad siyang umalis, naglakad sa paligid, at tiningnan ang mga may sakit. Mukhang kumalma ang mga tao sa kampo matapos ang ginawa ni Wu Dongshan. Samantala, sa isa pang pagsubok, si Aina ay namumuhay ng marangya. Napansin niya ang hukbo ng 20,000 na umatake sa lungsod na may 5,000 tagapagtanggol lamang, siya ang saintess ng hukbong Muiang. Nagtanong siya, paano tayo lalaban kung ganito karami ang may sakit sa hukbo? Sumagot si Chen Sim-ing, ang pangalawang marshal, bakit hindi tayo lalaban, kung ikaw ay magpupumilit, mas madali nating makukuha ang Songdo City. Naintriga si Aina, kaya tinanong niya kung paano ito gagawin. Ipinaliwanag ni Chen Sim-ing na dahil 5,000 lang ang tagapagtanggol ng Songdo, imbes na labanan sila, lalagyan natin sila ng salot. Sinabi pa niya na gamitin ang mga kanyan o catapults. Sa kabilang banda, mungkahi naman ni Li Tianyuan, ihagis natin ang mga bangkay ng may sakit sa gitna ng lungsod. Naisip ni Tuye na ito ay isang malupit na plano, kahit ang hari ng impyerno ay yuyuko sa kasamaan ng planong ito, sambit niya. Dagdag pa niya, hindi ito gawain ng isang matalinong pinuno. Ngunit ayon kay Li Tianyuan, walang puwang ang awa sa digmaan. Sagot ni Tuye, wala ka nang kailangang sabihin pa. Nagulat si Li Tianyuan sa ginawa ni Tuye. Ipinaliwanag ni Tuye na may mas mainam siyang plano. Nagtaka si Li Tianyuan kung ano ito. Paliwanag niya, sa kasaysayan, ang mga lumulusob ay kailangang 10 beses ang dami kumpara sa mga nagtatanggol para siguradong magtagumpay. Ngunit, hindi lang kulang ang bilang natin, may sakit pa ang karamihan at mababa ang moral. Dagdag niya, kung walang tusong paraan, ang pananakop sa lungsod ay isa lamang kathang-isip. Plano ni Tuye na umatras muna patungo sa katimugang pampang ng Ilog Lengkeng, at hintayin ang tamang pagkakataon. Nag-isip si Lord Xiao. Ayon sa kanya, baka ang emperador ay may magandang plano, pero sa totoo lang, ang plano niya ay simpleng pagtakbo dahil hindi sila mananalo. Naisip niya, kailangan pa bang bigyan ng magarbong paliwanag ang simpleng pag-atres? Sa tingin niya, ginagamit lang ni Tuye ang pinakaastig na pananalita para sabihin ang pinakaduwag na plano. Sa kabilang banda, si Li Tianyuan ay naniniwalang hindi basta-basta ang plano ni Tuye, sigurado siyang may mas malalim itong kahulugan. Pero inamin din niyang ang kanyang kaalaman sa estratehiyang militar ay malayo sa pagkakaintindi niya sa mga intriga sa palasyo, kaya hindi pa niya lubos na maintindihan si Tuye. Pinatunayan ni Tuye ang kanyang plano, kapag umatras tayo, isasama ang lahat ng may sakit, pati ang mga hindi na makalakad. Gulat na gulat si Li Tianyuan sa narinig. Tumutol siya, hindi pwede, karamihan sa kanila ay wala ng pag-asa, magpapabagal lang sila sa hukbo. Ngunit ipinaliwanag ni Tuye, walang may iwan, walang pababayaan, ganyan ko itrato ang mga sundalo ko, at tinanong niya, sapat na ba ang paliwanag na yan? Hindi makaimik si Li Tianyuan sa katapatan ni Tuye, sa huli sinabi niya, ako'y isang hamak mong tagasunod, hindi ko magagawang questionin ka. Samantala, hindi natuwa si Lord Xiao sa desisyon ni Tuye, ngunit pinili na lang niyang manahimik. Sa kabilang dako, sa ikatlong pagsubok ni Aina, lumipat sila sa lungsod ng Songdo, at sinimulan ang plano ni Chen Sim-ing, ang hukbong Muiang ay nagtipon sa harap ng tarangkahan ng lungsod. Isang nabubulok na bangkay ng sundalong namatay sa salot ang isinilid sa isang sako, 2 sundalo ang sabay na nagbuhat nito, mabagal silang lumakad patungo sa catapult, habang nakapila ang iba pang mga sako ng bangkay sa likuran nila. Ang namumunong sundalo ay tila na traumatized. Itinaas niya ang kanyang espada, hudyat para ihagis na ang mga bangkay papasok sa loob ng lungsod ng Songdo.
Sa loob ng Songdo, napasigaw ang mga sundalo, magkubli tayo, ngunit nanlaki ang mga mata nila sa takot nang makita kung ano ang inihahagi sa kanila. Nabubulok na bangkay ng mga sundalo mula sa hukbong Muiang ang lumilipad sa ere. Sumabog ang mga nabubulok na laman sa lupa sa kanilang pagbagsak, napasigaw ang mga sundalo ng Songdo, mga patay ito, itapon agad natin palabas ng pader. Ngunit sa kabilang panig, ipinag-utos ng pinuno ng hukbong Muiang na ipagpatuloy ang pagpapaputok, ihagis pa, utos niya, pero nag-uumapaw ang luha sa gilid ng kanyang mga mata, dinudurog ng konsensya ang kanyang damdamin. Mas marami pang bangkay ang lumipad sa ere, biglang nabitawan ng pinuno ang kanyang espada at napaduwal, hindi ko na kaya, lahat sila ay mga sundalo ko, aniya, halos mapahikbi. Ngunit nagpumilit si Aina, ituloy mo ang utos, nakalimutan mo na ba ang pangarap mo? Ipinaalala niya na kapag natapos ang digmaan, makakauwi siya at makakapag-asawa. Napabuntong hininga ang pinuno at sumang-ayon, tama ka, kaya ko ito. Muli siyang humarap sa lungsod at paulit-ulit na sinabi, kaya ko ito, kaya ko ito. Napabuntong hininga si Aina, at napasabi, ang hirap talaga ng mga sundalong to, pag pinabayaan mo lang sandali, bam ibigay agad. Nagpahayag naman si Chen Sim-ing, salamat sa kakayahan ng Holy Maiden, hindi ko maisip na magtatagal pa ang Songdo. Aniya, noong unang ihagis ang mga bangkay, kunwaring alerto ang lungsod, pero isang buong araw na ang lumipas, puno na ng bangkay ang mga pader, at iilan na lamang ang naglilinis. Sa kalkulasyon ni Chen Sim-ing, dapat ay kumalat na ang salot sa loob ng lungsod. Tinawag ni Ai na si Heya, at iniutos, akyatin mo ang pader. Buksan mo ang tarangkahan mula sa loob. Agad lumuhod si Heya sa lupa, at naghanda para sa kanyang pagtalon patungo sa lungsod ng Songdo. Buong lakas siyang tumakbo, nag-iiwan ng alikabok sa likuran. Walang patid ang kanyang galaw habang umaakyat siya sa pader. Nagulat ang mga bantay ng lungsod nang biglang lumitaw si Heya sa harapan nila. Bago pa sila makagalaw, agad niyang hinublat ang kanilang mga ulo at ibinagsak sa sahig. Samantala, pinagmamasdan ni Ai na ang kaguluhan sa loob ng lungsod ng Songdo mula sa labas. Biglang bumukas ang tarangkahan, si Heya ang nagbukas nito. Agad na tumindig ang pinuno ng hukbong Muiang at nagpahayag, maghanda para sa paglusob, sabay sambit ng papuri, ang Holy Maiden ay marunong at dakila. Sumabay ang iba pang mga sundalo sa sigaw niya at inulit ang kanyang sinabi. Inihayag ni Chen Sim-ing na hindi niya inakalang ganito kadali nilang masusugpo ang lungsod. Sumang-ayon si Aina, at sinabing, karapat-dapat ka rin sa papuri. Nag-utos si Aina, makinig ang lahat ng hukbo, sumugod na tayo. Nagdiwang ang mga sundalo ng hukbong Muiang at naghayag, susugod kami agad. Nagsimula nang pumasok ang hukbo sa loob ng tarangkahan ng lungsod. Sumugod si Aina at sinabi, tayo na. Ngunit napahinto siya nang makita ang kalagayan sa loob. Tahimik ang mga kalye, wala ni isang tao sa paligid. Napakunot noo si Aina, anong nangyayari, bakit parang walang tao, tanong niya sa sarili. Iniisip niyang kahit may salot, hindi dapat ganito kalungkot at kalmado ang paligid. Maya-maya, nagliwanag ang kanyang isipan, isang biglaang pagkaunawa. Habang gulat pa rin si Aina sa nakita, hindi niya napansin ang mga palasong dumarating mula sa likuran. Nagulat siya nang tamaan ng mga palaso ang mga sundalong nasa tabi niya. Napalibutan siya ng sigawan at daing ng mga kasamahan niya sa hukbo, inaatake tayo, patibong ito, umatras tayo, sigaw ng mga sundalo. Nabahala si Aina nang marinig ang kaguluhan mula sa kanyang tagiliran. Paglingon niya, nakita niyang pinalilibutan na sila ng mga sundalo ng Songdo City, sa gitna nila isang matandang lalaki ang namumuno. Matatag na sinabi ng lalaki, dumating ka rin sa wakas.